Meron na naman kami gagawing client ngayon. Si ma'am galing pa siya ng Barangay Tabon sa malayong isla pa. Medyo malayo siya rito. Lapit ka dali. Mabudol. Tingnan natin yung buhok niya. I-focus mo sa buhok. Ang ipapagawa niya, gusto niyang pakulayan. Tapos, i-re-ribbon natin siya and then, lalagyan natin siya ng treatment. Ngayon, kukulayan natin siya, kaya lang ang problema. Nag-blackening siya dati. Ang nauna niyang ginawa, linits yung buhok niya. Kung makikita nyo, yung pagkakakulay, di ba, hindi pantay-pantay. May matingkad, may dark, tas may medyo hindi masyado makulay dito. Kasi nga, napatungan niya ng itim. So, gusto niya pakulayan. Gusto niya sana ng blonde. Kaya nga lang, ang gagawin na lang po natin dito, kukulayan natin siya ng medium blonde. Tapos, kapag tumalab yung kulay dito sa naitiman niya, tapos pumantay naman dito sa matingkad, isusunod natin yung color. Pero kapag hindi, siguro dito na lang natin siya isusunod or dito sa medyo hindi makulay. So, ganun po yung gagawin natin. Nag-mix na tayo ng color dito. 1:1 yung ginamit natin. So, 1 part ng colorant, 1 part ng oxidizer. Bago natin siya kulayan, papagupit pala siya. Ginupitan ko muna siya. Halos ganun pa rin yung haba ng buhok niya. Nilagyan na lang natin ng konting layer. So ito, kinulayan na natin siya. Medyo tumalab na naman ng bagay yung color. Tingnan nyo rito. Pero pagdating dito sa baba, hindi pa masyado. Tapos ito yung mga dati niyang na-bleach, hindi natin nilagyan. So kung ano yung lumabas, kapag pumantay rito, mas okay. Pero pag hindi, so, ganun yung kalalabasan ng color niya. And then, pagkatapos kulayan, papahiran na natin siya ng gamot na pang-ribbon. Ito na yung kinalabasan pagkatapos makulayan. Lalagyan na natin siya ng gamot na pang-ribbon. Hinaluan natin siya ng konting tubig dahil mabilis naman siguro maluto ito kasi mabilis siyang kapitan ng kulay. Mas mabilis kapitan ng kulay, madali ring maluluto ng gamot na pang-ribbon. Ito na yung naging resulta after natin makulayan at malagyan ng gamot na pang-ribbon. Kung mapapansin nyo, mas lumitaw yung pagkadilaw dahil ayun po yung mga portion na na-bleach niya. So, siya lang nag-bleach kaya ganun yung pagkakalat ng kulay. At ikumpara po natin yung dati niyang buhok at yung kinalabasan nung ginawa nating proseso. Nireban po natin siya kinulayan at na-treatment. So ito nga po pala, wala pa po yung plancha. So hindi na po siya mag-aalinlangan na kung babalnawan niya ay babalik ba sa dati yung buhok niya. Ayan na po siya as is, hindi na po yan mababago at mas lalo pa po yung gaganda kapag na-Brazilian Botox at na-plancha ng pangalawang beses. Kung mapapansin nyo, may mas lumilitaw na kulay dilaw doon sa buhok niya dahil ayun po yung part na na-bleach niya. At mahirap po talaga siyang ipantay dahil nag-blackening po siya pagkatapos niyang ma-bleach. Kaya tatandaan po natin, huwag po tayo mag-DIY at huwag magpapahid ng mga tira-tira na kulay.